Hello! Solo ran taron kay busy ang uban. Aga punta sa Dulho, manguha lang tagbungit. Gamit na to ni 25 cm ni Eden Palio. Tag magkasihan ta. Di ata ng kilid sa kantil. Kasi okay, let's go! Welcome back! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. At pagkatapos nating makapag-warm up dive ay dumungaw agad tayo dito sa may kuweba at may nakita tayong isang coral trout kaya tinira na agad natin yan. Baka tirahin pa yan ni Master Jinison Buntag. At ito yung naging unang isda natin sa araw na ito. Gamit natin ang 95 cm at saka yung line to buoy natin is around 15 meters lang dahil nililimit natin yung dive natin dahil solo lang tayo. At yan yung unang isda natin sa araw na ito. Isang good size na coral trout. One on! Bigla tayong dinaanan ng unos. Kaya dito sa drop na to ay may natagpuan tayong isang good size na dugtong tuna. Kaso medyo out of range. Maliit lang yung pana natin kaya hindi na natin punersa, baka masugatan lang at makawala pa at umilap yung isda. Kaya hanggang susunod na lang at sana'y hindi ka matira ni Master Bayord. Usahay magpamabaw, usahay magpalaong, pero perming hunahulong kondisyon sa kao. At pagkatapos kong makapagpahinga at makapag-recover ay bumalik ako mismo kung saan ko nakita yung dugtong tuna. Nagbabaka sakali akong dadaan muli. Kaya heto, hintay-hintay lang ako. At pinagmamasdan ko yung paligid at may nakita kong mga bait dun sa taas na parang natatakot sila. Kaya paglingon ko dito sa kanan ay may dalawang kingmak. Meron pa parang nasa itaas. Kaso huli na nang napansin ko. Kaya nung pagtuto ko ay ayun, kumaripas ng langoy. Hanggang sa susunod na lang. Sana hindi ka matira ni Master Erwin. At sa drop na ito, dito na ako sa wall, may nakita akong isang good size na coral trout ulit. Kaya tirahin na natin yan. Baka tirahin pa yan ni Master Gigi. At ito yung naging pangalawang isda natin sa araw na ito. Isang good size na coral trout. Sa dagat at dunay nilago. Bala ko pangandoy akong isandigan. Isa no sa parit mo, balik ko sa kadagatan. Hindi lang isda ang akong pangitap. Hindi ang talinong at inutod sa kasing-kasing. Kaya dagat ng tudlo nga ang itamagapit. Nakapakaayong isda. At dito, habang binabaybay ko yung gilid ng kantil ay may nakita kong isang peacock grouper dun sa baba. Kaya drop shot tayo. At tirahin na natin yan. Baka tirahin pa yan ni Master Enrico Esperat. Ayun. At tinamaan naman. Ito yung naging pangatlong isda natin sa araw na ito. Isang good size na peacock grouper. Panalo. At dito naman ay nakaabang na tayo dito sa gilid ng kantil. Nagbabaka sakaling may dadaan ng mga pelagic pero paglingon ko dito sa likod, meron pa palang isang coral trout na nakatingin lang sa akin kaya tirahin na natin yan. Baka makawala pa. At ito yung naging pang-apat na isda ko sa araw na ito. Isang good size na coral trout. Eyes on the deep, still wanna be deep on the one blue sky. Panibagong sisid na naman at yan, kung nakikita nyo yung mga isdang yan, tinatawag sa amin yan na tamarong, yung isdang minsan ng tama at nagkakamali pa, kaya tamarong. Nasa 240 to 250 ang kilo niyan dito sa amin ang bintahan. At hindi ko muna yan tinira, pinalampas ko kasi naghahanap pa tayo ng ibang isda na pwede nating matira. At dito ay
Nag-aambush tayo, palingon-lingon lang, nagmamasid sa paligid. At may napansin ako ditong may mga grupo na mga slick unicorn, kaso hindi pa gaanong kalakihan, pero pwede ng pang-ulam, kaya tamang-tama rin sa spear gun na gamit ko na 95 cm lang, kaya nang may makita kong papalapit ay doon ko na tinuon ang aking pansin at hinihintay ko na lang na maabot ng range. Kung napansin nyo, yung line ko ay parang hinihila na talaga sa buya dahil 15 meters lang, at nang tirahin ko ay ayun, tinamaan naman. Ang hirap talagang itutok pag hinihila na yung spear gun mo sa line ng buoy, kasi nasa eksaktong 15 meters na yung sisid mo, tsaka tinangay pa ng agos yung buoy mo, kaya buti naman ay tinamaan naman yung isda. At ito yung naging pang-limang isda ko sa araw na ito. Masarap to sa inihaw. This is life's pero wanna be under one blue sky. At panibagong sisid, at umabanti lang tayo dun sa kung saan natin nakuha yung unang slick. At ito ay nag-sun dusting tayo dahil na-attract talaga yung mga target natin pag ginagawa natin dito ang technique na to dito sa ilalim. Nakikurious sila kung ano yung nangyayari sa paligid, kaya lumalapit talaga. At ito, nasa around 15 meters na tayo nakadapa. Kung mapapansin nyo ay hinihila na rin yung line natin from buoy to the spear gun, kasi naka breakaway set up tayo dito sa 95 cm natin. At may napapansin tayong mga good size na pwede ng pang-ulam. Merong malalaki pero ang tagal lumapit, kaya ito na lang ang pagtiyagaan nating pang-ulam. Pwede na to, kaya nang makakuha ng range ay tinira na agad natin yan. Kung napapansin nyo, ang hirap talagang itutok ng spear gun natin kasi nahihila na sa buya, pero tinamaan pa rin. At ito yung naging pang-anim na isda natin sa araw na ito. Sa bawat sisisip mo ang loob at gawa, tahimik sa ilalim pero pusiman din bawat sispa. Unang beses pala di lahat nakikita sa ibabaw ng tubig. Ang tunay na yaman kailangan sisili. Kahit walang huli ako'y kontento, basta't may respeto sa bawat Panibagong sisid, same spot. Nag-aabang pa rin tayo ng mga slick unicorn. At sa pagkakataong ito, iba namang isda ang lumapit. At ito, pagmasdan nyo, isang silver trevally ang nakikurious sa atin, kaya tirahin na natin yan. Baka tirahin pa yan ng mga gitik. At ito yung naging pang-pito nating isda sa araw na ito. Isang good size na silver trevally. Panalo. At sa drop na ito ay umabante lang tayo ng konti dahil naging mailap na yung mga isda doon sa binabaan natin kanina. Pero hanggang dito ay umaabot pa rin yung mga grupo ng mga slick unicorn. May malalaki sana pero hindi talaga lumalapit. Nauunang lumalapit yung mga maliliit. Kaya nang makakuha na ng range sa isang ito ay tirahin na natin to. Pamasahe na rin. At ito na rin yung naging pang-walong isda natin na bullseye pa.
At meron na tayong pang ulam. Pwede na. At dito ay may napansin akong dalawang samaral na papaalis na sana, kaya dali-dali akong bumaba at hinabol ko yung dalawang isdang yon at sana'y may matira tayong isa man lang sa kanila. Dito ay habulan talaga kasi pag lumagpas na yan ng 15 meters hindi ko yan maabot. At dahan-dahan na akong lumangoy para hindi sa lalong bumilis ng langoy. At ito na nga, naabutan ko pa. Kung napansin nyo, tuwid na yung line ko. Buti at hindi dumiretso sa baba at lumiko. Kaya naabutan pa natin at ito yung naging pangsyam natin na isda sa araw na ito. Isang rabbit fish or kitong or samaral. At pagkatapos masecure ko ang isdang ito ay nagdesisyon na akong bumalik na sa dalampasigan dahil hapon na at salubong pa ako sa Agos at medyo malayo-layo pa yung babalikan ko. Kaya heto, may napansin pa akong isang magandang nilalang habang ako ay pabalik. Pero napakaliit niya pa, isang lobster. At sana ay lumaki ka pa at hindi ka hulihin ng mga gitik. At nang makaabot sa baybay ay hapon na, balubog na yung araw. Agtan yutag kasing komedya. Medyo usog yung hangin. Oh. Lubog. Pero nagkasihan nga punta. Sunset na. Alright. Thank you Lord. Solo dive. Okay. Nirag. Atong kuha ron. Mamsa. Mga gagmayng grouper. Ay rabbit fish. Kitong. Ay mga slick. Unicorn. Pangsugba. Ay. Pwede na ang baga. Pa. Gamit na to ang 95cm ni Eden Palio. Sayang ang mga mamaw. Huwag na tumabti kay atong shooting line. O atong line is 15 meters lang. Bira-biran sa buya. Sige na lang. Masin sa puhon. Nagbuan na to to. Importante safe. Anda. Sugpa. Tuwa. Prito. Okay kayo. Thank you. Ano na? Nagba. Happy na rito. Tinuwa. At maraming salamat sa mga nakaabot sa dulo ng video na ito. At lagi nating isipin na ingat palagi, dive safe palagi. And to God be all the glory. And God bless us all. Paki-follow na lang at subscribe sa ating YouTube channel at Facebook page. Salamat sa inyong lahat. Hey, yeah, hey, 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 hey.